Hi guys! Andito na naman tayo sa wonderful question natin. So yan, may question na naman tayo dito. Bakit tayo dumadaan sa matinding pagsubok? Bakit inaalaw ni God na mahirapan tayo? So yon. So ang ano ko dyan is, inaalaw ni God na may time na dumaan talaga tayo sa matinding pagsubok kasi inaano niya na maging matatag tayo. Parang kailangan dumaan tayo sa mga hirap, struggle sa buhay. Dahil kaakibat nun, after na mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na naranasan natin, it makes us strong person, a better person. Mas natututo kasi tayo pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, mas nagiging matatag tayo in the future. So yun yung ano ko na nung dumaan din ako sa trial, sa mga pagsubok na napagdaanan ko, almost kasi hindi mo nakakayanin. May time alam ko na dumadaan tayo sa ganong struggle sa buhay, pero at the end of the day, things will be fine. Na anumang pagsubok yan, kakayanin. Walang hindi kakayanin. So yun lang yung ano ko, advice ko sa mga nahihirapan. Huwag susuko, always pray lang, and yung pagsubok na yan, daanan lang natin. Huwag nating hayaang tumambay wag nating tambayan yung mga problema natin. Hayaan lang nating dumaan or daanan lang natin. Huwag tayong tatambay, guys. Kasi yun ang pag tinambayan natin. Kasi paano na yun? 'Di ba, makakaisip na tayo ng hindi dapat, or alam mo yun, may time kasi na siyempre napapanood naman natin yan sa Pilipinas, diba? Na almost sinahang na yung sarili or sinasama na yung mga anak kasi hindi na kinakaya. Yun yung napaka-grateful ko na as a single mom before I met my husband, na napagtagumpayan ko yung ganong sitwasyon ko sa buhay. Kaya ngayon, andito ako. Hindi ko in-expect na, hindi naman ako sobrang proud sa kung asan ako ngayon. Kasi, syempre, nakarating din ako kahit papano dito sa Europe. Pero, ang ano ko dun is, na-survive ko yung mga anak ko. Na-survive ko yung sarili ko dun sa lugmok na sitwasyon na mayroon ako before. At kinaya ko na tumayo sa paa ko in any way, in anyhow. Parang na-meet ko yung husband ko, siya yung tumulong din sa akin para mapagtagumpayan ko. But at the same time, syempre, lumabas ako. Hindi ako nag-stay sa bahay. Nag-aral din ako ng cosmetology. So, yun, nag-salon din ako, nag-business din ako. Pero, syempre, trial is still there. So, yun, kung nakaya ko, kakayanin mo, kakayanin yung mga problema, yung mga pagsubok. At wag tayong magagalit or i-question yung way ni God, or bakit ako dumadaan sa ganong trials or pagsubok. Huwag natin siyang sisisihin kasi may time na gano'n na parang, alam mo yun, sinisisi natin siya. Pero ako, during that time, humingi lang talaga ako ng guidance or ng tulong sa Kanya na mapagtagumpayan yung, or makasurvive sa ganong sitwasyon. Na alam ko na kakayanin mo. Kasi kung ako nakaya ko, ikaw pa kaya, diba? Na ako, andito ako ngayon na nakatayo, na still humihinga, at nakaya ko yung mga ganong trials
na nangyari sa akin, kakayanin mo rin at magsusurvive ka din. At after nun, it makes you a stronger and better person na magpapasalamat ka sa Kanya na thank you God kasi nakasurvive ako at dahil sa tulong mo, pagtagumpayan ko yung mga trials na yon. So, alam ko na marami kasing tao na minsan sunod-sunod na talaga or dumadaan din talaga sa mga pagsubok sa buhay na minsan talagang matinding trials yung mga kinakaharap or yung mga pagsubok. Still, pray lang tayo and always naman yung may mga tao naman dyan na handang tumulong sa atin, handang makinig sa atin. Pero syempre, pipiliin din natin. Kasi minsan yung iba, parang wag nating i-broadcast sa lahat or piliin natin yung mga tao na talagang sincere na tao na mapagsasabihan natin ang problema natin. Kasi yung iba, almost like parang 90% is wala namang pakialam. And then 10% naman dyan is parang masaya pa sila na dumadaan ka sa ganung trials or dumadaan ka sa ganung problema. Which is so sad na instead na tulungan ka nila or i-guide ka nila kung paano ka at least mapagaan man lang yung loob mo. 'Di ba? Parang sila pa minsan yung nagda-down sa'yo. Pero, yun na nga. May time na ikaw talaga yung gagawa ng solusyon sa problema mo. Pero, yung iba naman na close family mo, tutulungan ka talaga. Yun lang. Pumili tayo ng tamang tao na lalapitan at hihinga ng advice. Yun yung ko na walang problema na hindi mo mapagtatagumpayan na andyan yung mga karapat-dapat na tao na damayan ka. At still fighting and praying. Yun lang. Sana mas maging matatag pa tayo sa buhay at sana yung mga susunod at dadaan pa na trials, which is always naman. Habang nabubuhay tayo, part na yun ng life natin na may mga trials tayo either sa atin or sa family natin. Ganun talaga. Realidad na yun ang buhay natin na andyan na talaga yung problema na kaakibat na ng kasama na yan sa buhay natin yung mga trials. So, ang anuhin lang natin is kailangan nating mapagtagumpayan lahat. Kailangan lang nating maging matatag or wag masyadong dibdibin. Na tanggapin natin yung realidad ng buhay. Yun kasi yun parang once na natanggap mo na ganito talaga, na parang in life, in general, parang once minsan na magkakasakit tayo, ibig bang sabihin nun, pinaparusahan tayo ni Lord or napili tayo para parusahan ni Lord? Hindi. Kasi, yung part yan ng human being na pag nagkasakit tayo or dumaan tayo sa pagsubok or yung family member natin is nagkasakit, ibig bang sabihin nun, ano tayo? Parang, malas tayo? Hindi. Kasi, realidad ng buhay yan na magkakasakit tayo. In a way na yung parents natin pag matanda na hindi natin laging kasama, mawawala. Diba? So, may mga bagay na kailangan nating tanggapin sa buhay na part yun ng humanidad. Na hindi natin dapat masyadong in a way na syempre as for me kasi syempre nawalan ako ng parents, nawalan ako ng nanay at saka ng tatay, masakit. Pero syempre pag nagkasakit at matanda na sila, talagang minsan maiiwan ako. Kaya yun, kailangan mong magpakatatag sa buhay at daanan lang yung mga problema at mas maging matatag. And yun lang guys, parang yun lang yung maano ko sa inyo, ma-advise ko na keep fighting and keep moving. Until then, thank you for watching.